Pinagpala po mga umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay tumayong lahat. At ating po mabasahin ang Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Verse 1, sabay-sabay po tayo. And then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For your life and your life is hidden with Christ in God. Kung kayo ngayon ay binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas na pinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Uli ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po siya, brother ng isa, pangbungad na panalangin. At kayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakalubhang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ngayon at magpakailang paman na patuloy namin na dinudulugan, tinatawagan sa aming buhay, Panginoon, sa pagkatanaw mo Diyos, ang aming laman ng aming puso at isipan. Alam mo lahat ng bagay sa aming buhay, Panginoon, wala kaming maitatago, lahat ay hayag sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat tumanggap ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong mga anak, Panginoon. O Diyos namin na dakila, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Bagamat sa umagang ito, Panginoon, ay maraming walang mga kapatid, hindi hadlang itong bagyo, Panginoon, upang hindi kami makapagpuri sa iyo. Sa pagay ito, Panginoon, ay buhay na namin. Buhay man o mamatay kami, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Sapagkat pakinabang ang mamatay dahil sa iyong salita, Panginoon, na bibigay buhay, kalaman at tagumpayan sa aming buhay. Panginoon, dadalangin din namin, Panginoon, ang bagyo na parating ng Diyos. Kailangan po, Panginoon, ang handing pag-asa sa buhay na ito, Panginoon. Nawa, Diyos, hinihiling namin, Panginoon, na ang bagyo, super typhoon na ito, Panginoon, ay umiba ng direksyon. Sapagkat kayo lang, Panginoon, ang makapangyariang Diyos na makapag-uutos ng lahat ng bagay na iyong nilikha. Nasa iyong kamay, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kaya ingatan mo kami, Panginoon, anuman kalakas ng bagyo na ito, Panginoon, kayo ang aming sandigan. Kayo ang aming patnuban, gabay sa aming pamumuhay araw-araw, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na walang madidisgrasya ng mga kapatid, lalo-lalo na, Panginoon, yung nasa malapit sa dagat, Panginoon, mga kapatiran. Lord, nawa, layo mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga sakunang ito, Panginoon, na dumarating sa aming bansa. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang tanging nakakalangat ng bagay sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Alam po, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan sa pagkakita ng sinabi mo, Diyos. Na kayo ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa mga lahat ng mga tandaan sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya wala kaming takot, Panginoon. Hindi mo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng tasapangan upang magampanan namin matungkol namin kayo laban sa gawa ng lamat, gawa ng kaaway. Maraming salamat po, Panginoon. Maging mga kapatid na wala pa rito, Diyos, nadamo sila sa daan ng marating sila, Panginoon, na maayos, Panginoon, sa kanyang pagdating mo, Diyos. Lalo-lalo, Panginoon, ang magawin namin sa oras nito, ang pagkinig ng salita, ang mga pag-aawit, Panginoon, lahat ng activities na aming ginagawa ay para sa iyo lamang, Panginoon. Pinupulit ka namin, O Diyos, pinasalamatan, tinataas yung dakilang pangalan sa pagkatikawang Diyos, nung ngayon magpakilambaman. Hindi nagbabago, ang salita mo ay buhay at totoo na gumagawa sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos. Sa tayong palang po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Isa pong napakaganda at pinagpalang umaga sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Bago tayo
alay ng awitin sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko ang lahat na tayo'y umikot sa ating pong kapatiran. Kamustahin po natin ang isa't isa at sabihin mo, welcome to the family of Christ. papuri pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang pang problema o namumunos ay hindi handa para bigyan siya ng pinakamataas na papuri pagsamba. Amen. Hallelujah. Ipalakpak po natin ang aking kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name.
And blessing you pour out, I turn back to peace. When the darkness goes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Tingnan natin ang pagkakas sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Blessed be your name, the sun shining down on me. All blessings should be. Blessed be your name. Blessed be your name, the Lord, darkness of the rain. The shades empty of the rain. Blessed be your name. And blessed you go out, turn back to praise. When the darkness comes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. And we bless you for our turn back to praise. And we bless you for our turn back to praise. And we bless you for our turn back to praise. When darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. We bless your holy name, Jesus. Your glorious name. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord Jesus. Feel His presence in this church. Hallelujah. Jesus.
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You all together love me, all together worthy, all together wonderful, wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You come together, love me, all together worthy, all together wonderful, wonderful to me. I never know how much He loves to see my sin. I want that cross. I never know how much He loves to see my sin. I want that cross. Hallelujah. Oh, here we are, Lord. We worship Your holy name, Jesus, Jesus. Your glorious name. We worship You, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your wonderful name. We lift it up. Your glorious name. We worship. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship Your holy name, Lord. We glorify Your holy name, Jesus, the name above all names. Because we know, Lord, that You are the King of kings and the Lord of lords. You deserve to be praised. The highest praise, Lord, belongs to You. Oh, hallelujah. Purihin Ka, O Diyos na buhay. Purihin ang dakilang pangalan mo, Diyos. Makapangyarihan sa lahat ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Pinupuri Ka namin, O Diyos, sa bulwagan ito, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya karapat dapat ka lamang, O Diyos, na purihin, sambahin, luwalhatiin, Panginoon. Hindi hadlang ang anumang problema, hindi hadlang ang anumang unos. Panginoon, karapat dapat kang bigyan ng pinakamataas na papuri, pagsambal, pasalamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin Ka, O Diyos! Purihin Ka! Sa'yo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papurit, pagsambal, pasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming alay na awitin para sa'yo lamang, Panginoon. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi lang, Amen! 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 Actually, good morning po sa lahat. Sa umaga nito ay maghahandog po kami ng isang awitin para sa ating Panginoon. Ang awitin nito ay naglalaman ng paghanga sa pag-ibig, awa at pagpupuri sa Diyos. Maaari niyo po kami sabayan sa pag-awit.
Muli pinagpalang umaga po sa atin. Naman sa ating Panginoon sa natapos na unti magalang. Ngayon naman po tayo po ay tumayo. A heart of a servant sa ating pagpapatuloy sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 9. Verse 3, basahin po natin hanggang 9. Verse 3, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did. As without ceasing I remember you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Elise, and I am persuaded is in you also. Therefore I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor are we his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel, according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Purihin po ang salita ng ating pong Panginoon. Sabihin po natin sa ating mga sarili, I am Charito. I am Charito. Sa inyo pong katabi, you are Charito. As a church, we are Charito. Amen? Sa mga baguhan po, ang ibig sabihin po ng Charito, we are blessed and highly favored dahil po sa tinapos or sa finished work ng ating Panginoon si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Yun ay ating pong nababalitaan, naririnig, yung parating na bagyo. Mga kapatid, kung paano natin pinaghahandaan ang parating na bagyo, dapat mas lalo nating pagandahan ang ating buhay espiritual. Kumusta ang ating buhay espiritual? Mga kapatid, sa mundong ito ay walang katiyakan. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Walang katiyakan sa buhay. Kayamanan, karangyaan, kasikatan, lahat ay bigla na lang mawawala. Walang permanente sa mundo ito. Ang ating kasiguraduhan lamang ay ang ating relasyon at pananampalataya kay Kristo. Isa nga po malakas na balasan sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, siya lamang po ang may kakayanan, may kakayahan, may kapangyarihan para tunawin, lusawin ang bagyong uwan. Amen, mga kapatid. At sa umagang ito, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong tinalakay last Sunday. Short review lamang po tayo. Una po, ang ating pong natalakay, a grateful heart. Ang isang heart ng isang servant ay mayroon po siyang pusong mapagpasalamat. Sabi niya, I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na aking pinaglilingkuran, sabi ng Apostol Pablo, na mayroong malinis na buti kagaya ng aking mga ninuno. Kaya tayo pong mga servant, yung heart of a servant, ay mayroon po tayong pusong mapagpasalamat. Anumang sitwasyon, anumang panahon, tayo pa rin ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Natalakay po natin yan nung last Sunday, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon.
Pangalawa po, ang puso, a prayerful heart. Na mayroon po ang isang servant, mayroon siyang pusong mapanalangin. I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did. As without ceasing, I remember you in my prayers night and day. Ang isang Kristiyano na nakakilala sa ating Panginoon ay buhay na po natin ang manalangin, aming mga kapatid. Sinasabi po dito, night and day. Kung babasahin po natin ang Psalms chapter 55, si David po doon ay nanalangin umaga, tanghali at gabi. Hindi po nila pinabayaan ang panalangin ng ating mga ninuno. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kagaya ng aking mga ninuno, ginawa po nila yan, yung pananalangin, umaga, tanghali, gabi, at yun din po sa ating kapanahunan na hindi po dapat mawala ang pananalangin. Buhay na po natin. Kaya sabi niya, as without ceasing. Kaya po sa Aklat ng Tesalonica, chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Manalangin na walang pati. Kagaya po, mamaya, pamanalangin natin ang ating bansa, ating probinsya, ating bayan sa pamilyan, mga mahal natin sa buhay, nasa malayo, nasa malapit, dahil sa banta ng bagyong uwan. Kaya napakalaga po ang pananalangin, mga kapatid. Mga tlo, naglalakay din po natin. Sabi niya dyan, a heart full of care and affection. Kaya nga, yung ginawa po ng Apostol Pablo dito, sabi niya, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Mayroon po siyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa mananampalataya kay Timoteo. Sa iyong pagdurusa, paghihirap dahil sa Ebanghelyo, ako'y nagmamalasakit sa iyo. Ako ay natutuwa. Ako'y nilalais kong makita kang muli. Mayakap kang muli. Magkaroon ako ng kagalakan. Pag ikaw ay aking po ay batang-bata na pastor. Batang-bata. Kaya sa Apostol Pablo, lagi niyang pinapalahanan si Timoteo. Pagkasakaling panghina siya, wala ng pag-asa at sumuko na lang sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa ating po mga kapatid, nang pinapakita po dito ay magkaroon din po tayo ng pagmamalasakit sa atin at maging sa ating kapwa. Amin mga kapatid. Ano mang pinagdaraanan po dito ng bawat isa. Kaya nga po sabi po sa Galatia chapter 6 verse 2, magdala ng pasanin ng isa't isa. Magdala ng pasanin ng bawat isa. So ibig sabihin, tumutukoy po ito na dapat tayo po ay nagtutulungan. Mayroong mga pagsubok, problema ba yan sa kalusugan, pinansyal, emotional, spiritual, ang mga mananampalataya ay nagtutulungan. Amin mga kapatid. Nagtutulungan tayo. Iba-iba, magkaiba man tayo ng pinagmulan, magkaiba man tayo ng estado sa buhay, pero mayroon tayong iisang Ama na nasa langit. Amin mga kapatid. Na tayo po ay kanyang anak. Kung may iisang Ama, tayo po ay kanyang mga anak. Ang Ama ay natutuwa pag nakikita niya ang kanyang mga anak ay nagmamahalan, nagmamalasakitan at nagtutulungan. Amin mga kapatid. Tingnan nyo na lang po ang Ama natin dito sa lupa. Literal na Ama. Ang Ama po ba natin pag naaaway-away tayong mga magkakapatid ay natutuwa ba? Hindi. Kung Ama natin dito sa lupa, hindi po siya natutuwa pag nag-aaway ang kanyang mga anak. Tayo po magkakapatid. Kaya tayo po na magkakapatid bilang isang mananampalataya, bilang nasa body of Christ, tayo po'y nagmamahalan sapagkat iisa ang ating Ama, iisa ang ating pinaglilingkuran. Amin mga kapatid. Kaya magkaroon po tayo ng pagmamalasakit sa iba. Pag ang iba ay nanghina, palagasin natin. Palagasin natin. Naghihina ba yan sa pisikal? Naghihina ba yan sa pananampalataya?
Nawawalan na ba ng pag-asa? Tila baga na siya na ba ay natalubungan ng mundong ito? Ang ating buhay ay gagamitin ng Panginoon para palakasin ang bawat isa, to pray one another, to encourage one another, to help one another, to pray one another. Amen, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po si Apostol Pablo, na siya po ay mayroong pagmamalasakit kay Timoteo. At sabi pa po sa Roma chapter 12, verse 15, di ba sabi na doon, makigalak sa nagagalak. Makidalamhati sa mga nagdadalamhati. Makilungkot sa mga nalulungkot. Makisaya sa mga nagsasaya. So, ibig sabihin, pinapakita po dito kung anuman ang sitwasyon ng ating mga kapatid, kung sila po ay nasasaktan din po tayo. Nagkakaroon po tayo ng pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya sa Apostol Pablo po dito, pag siya, Timoteo, ay nalulungkot, yung tears po yan, simbolo po yan ng pagdurusa, paghihirap, dahil po sa pagdinikod sa Panginoon, pag-uusip, nandiyan na po. Pero concern po si Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, nawa tayo po ay concerned sa bawat isa. Sa buhay ng bawat isa, mayroon pong pagtutulungan ang pamanyan, pinansyal, kalusugan, or spiritual, ay naroon po ang pagmamalasakitan sapagkat tayo po ay anak ng Diyos at isa po ang ating pong Ama. Isa nga po malakas na palagpak sa ating pong Ama. At pang-apat, ating pong nadalakay, sabi na, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Pinapakita po dito si grandmother Louise, nung una siya po isang ina, nagkaroon po siya ng anak si Eunice, nagkaroon din si Eunice ng anak si Timoteo. Yung pananampalataya ng lola ni Timoteo, o maging kanyang ina kasi nagpasa, ang pananampalataya ay naipapasa sa henerasyon at sa iba. Kaya mahalaga po ang gampanin ng isang magulang na ibinabahagi ang kanyang paniniwala, pananampalataya sa kanyang anak, at itong anak na pag dumating ang panahon magkakaroon ng asawa, ibabahagi niya sa kanyang anak, generation by generation. Na hindi pwedeng mawala itong salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay forever. Magpakailanman, dagat man maglaho, dagat man matuyo, bundok man maglaho, pero ang salita ng Diyos ay mananatili at mananatili. Sapagkat si Jesus at ang kanyang salita ay iisa forever. In the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Forever po yung salita. Nasa lahat po na nandito, mga magulang, ibahagi ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos sa ating mga anak, ang ating anak sa kanilang anak, generation by generation. Kaya ganito po ang dito po nangyari, yung genuine faith. Pag genuine po, ang ibig sabihin po, tunay, totoo, tunay, totoong pananampalataya. For short, ito po ay buhay ng pananampalataya at naipapasa sa ating mga anak. Kagaya po ni Luis at si Eunice, and I'm persuaded is in you. Sa Greek word, persuaded, ako'y nakakasiguro, natitiyak ko na nasa iyo rin. Tayo po ba mga magulang, bilang isang mananampalataya, natitiyak ba natin ang ating pananampalataya o paniniwala ay nasa ating din pong anak? Amen, mga kapatid. Kasi nakikita na po nila yan, simula sila'y bata, ang ginagawa ng kanilang magulang, paglilingkod, panalangin, nakikita na po nila yan, na ipapasa. Ganyan po ang ginawa ni Luis at Eunice. Ganyan po ang mga Israelita.
Ang salita ng Panginoon na itintal mo sa inyo, nakatali, memorize po nila yan. Sapagkat kung hindi nila memorize, ay maaari silang mapahamak. Kaya ang mga Hudyo, bata pa lamang, nasa dyan pa lamang, binabahagi na, binabasa na po sila ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, pag ikaw ay nahihiga, pag ikaw ay naglalakad, sabi po sa Deuteronomy chapter 6, pag ikaw ay nahihiga, pag ikaw ay natutulog, at pag ikaw ay nag-isip, ituro mo ito sa iyong anak. Sa Proverbs, turuan mo iyong anak, train up the child, the way he should go, at sa kanyang palagi ay hindi po ito mawawala. Kaya ang gampanin po ng isang magulang ay mahalagang-malaga ang pagtuturo ng magulang sa kanyang mga anak. Ang salita ng Panginoon, kung hindi po natin ituturo ito, iba magtuturo sa kanila, mabuti sana po ang salita ng Panginoon. Paano kung hindi? Iba ang itinuro sa kanila. Iba ang kanilang narinig na salita. Kaya mga magulang, malaki po ang iyong gampanin sa iyong mga anak. Dahil yung mga anak, dadalhin po niya hanggang sa kanilang paglaki ay magkaroon sila ng pamilya, generation by generation. Kung ano yung pananampalataya, yung paniniwala na nakita po nila sa inyo, dala-dala po nila ito hanggang sa paglaki nila at may papasa po sa kanilang mga anak. Amen po mga kapatid. Basa sa apo, basa sa anak, generation by generation po ang dinutukoy. At sa verse 5 na po tayo. A heart that knows to exercise his or her gifts. Sa verse 6 sabi niya, therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying of my hands. Pag sinabing stir up, ano po ang ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay maningas, pag-alapin, paningasin, yung gift ng God, yung kaloob ng Diyos sa atin. Kaya pinapakita po dito na anuman ang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na dapat makita po natin ito at paunlarin, gamitin sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Pinagkalooban po tayo ng iba't ibang kaloob. Kung anuman ang kaloob natin, kung anuman yung gifts natin, gamitin po natin sa ating Panginoon. Ibinigay po ito ng ating Panginoon para gamitin po sa Kanya. Kaya sabi niya, ang gift of God ay tumutukoy sa mga talento o kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos upang gamitin para sa Kanya. Kaya napakalaga po mga kapatid, natuklasin natin. Hindi lamang po tuklasin, kundi gamitin. Amin mga kapatid. Natuklas nga, nalaman nga, pero ayaw namang gamitin. Tinatamad. Ano mag-gift natin? Tuklasin at gamitin para po sa ikakalawhati ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito ng Apostol Pablo, baka makalimutan ni Timoteo ay remind you. Kaya tayo po baka makalimutan natin anumang regalo natin o anumang mga kaloob ng Diyos sa atin. Gamitin po natin. Kaya sabi niya dito, pag-alabin mo. Pinapaalam ba natin yung mga gifts na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Marami po yan. Natalakay na po natin yan noon. Mayroong mga spiritual gifts. Mayroon yung mga natural gifts na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, iba-iba po ang ating gifts, mga kapatid. Kaya sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace, and its various forms. Ibinigay po
ating Panginoon ang mga kaloob na ito, at tayo po'y naniniwala na ang mga kaloob na ito, sabi, talento ng mga kaloob ay hindi lamang limitado sa spiritual gifts. Pag sinabi po gift o God, gift o God, hindi lamang po tumutukoy po yan sa spiritual gift. Whatever you give. Ibig sabihin ay tumutukoy din po yan kasi mga spiritual gift, mawi, kumanta, mag-serve, media, lahat ng mga ministry sa church. Tuklasin natin. Pinuri ko po, tuklasin natin at higit sa lahat, gamitin. Nalaman nga, ang tuklas nga, pero hindi naman po ginamit. Kaya napakalaga po na ginagamit po natin ano may yung gifts na pinagkatiwala po sa ating Panginoon. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ang mga bagay na hilig kong gawin? Tanungin ang sarili. Ano ang mga bagay na hilig kong gawin? Saan ako mahusay? Nagkakaroon po ba tayo mga kapatid ng mga self-evaluation? Para kung ano man yung gift natin ay magamit natin sa ating Panginoon? Ano ang aking kalakasan? Saan ako mahusay? Ano ang mga bagay na hilig kong gawin sa pamagitan ng pagkilala sa ating mga kaloob? Ito po'y magagamit natin sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Saan ba tayo mahusay? Diba sa Roma, natalakay natin yung mga gifts doon. Sinabi po doon, kung ang gifts mo, hilig, kung ang gifts mo, pagbibigay, kung ang gifts mo, tumulong. Kaya, karoon po tayo ng self-evaluation. Saan ako mahilig? Saan ako mahusay? Para magamit po yan. Magamit po natin yan para po sa ating pong Panginoon. Amin po mga kapatid. Napakaganda po. Kung ano mang mayroon tayo, tapos tayo nagkakaisa, napakaganda po na gamitin. Hindi lamang po isa, dalawa, tingnan natin kung saan tayo mahusay, kung saan tayo gagamitin ng ating Panginoon. Pag-alabin natin. Yung pag-alabin, apoy. Umiinit tayo. Aga na sibsiban may apoy. Pag yan po ay nawala ang linas niya, mahihirapan. Kaya sabi niya dito, pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo. I remind you na pag-alabin mo. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, palalalanan po natin ang bawat isa na sila'y mag-alab, mag-apoy sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Baka makalimutan na po natin. Baka nakakalimutan na natin manalangin. Nakalimutan lang magbasa, sumamba, magbahagi. Sa Apostol Pablo, pinapanalanan si Timoteo. Kaya mga kapatid, anumang gift na mayroon tayo, palalabin po natin dahil para po yan sa ating pong Panginoon. At sabi niya dyan, to serve others. Anumang kaloob na tanggap natin ay hindi lamang po sa ating sariling kapakinabangan. Sabi niya dyan, kundi para sa kapakinabangan din ng iba. Kung tayo po ay naligtas, halimbawa, kung tayo po ligtas na, hindi po natin sinasarili ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pinabahagi din po sa iba. So, ibig sabihin, may concern po tayo sa iba. Hindi mo natin pwedeng sabihin na, okay na, ligtas na ako. Ako lang ang ligtas, bahala na sila. Napansinin po natin mga kapatid yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi normal ang mga nangyayari sa ating bansa.
ang Diyos ay nangungusap sa mga di mananampalataya at mga mananampalataya. Mga mananampalataya na tayo pininaw na asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi po natin dapat isipin na tayo lang ang ligtas ay okay na. Ibahagi din po natin ito sa ibang mga kapatid. Amen po. Mag-invite, mag-post. Kung hindi kaya na magbahagi, face to face, magbigay ng mga tracts, mag-invite, mag-post sa Facebook. Marami pong iba-ibang kaparaanan para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa kanilang kapanahunan ay napakahirap.